channel. So for today's vlog, samahan nyo ako kasi magbibigay lang ako ng reaction ng aking opinion sa, syempre, sa trending at viral na viral ngayon na palabas sa Netflix. Ito yung Squid Game Season 3, the final Season 3. So syempre alam ko naman na halos lahat sa atin karamihan sa atin nanonood na talaga doon. At syempre, ako nga, guys, sobrang pinagpuyatan ko yun. Pinalabas siya ng Friday. Nag-showing siya sa Netflix ng, wait lang guys ha. Guys, sorry guys, kasi medyo may ginawa lang ako. Chinek ko yung lipstick ko. Ayun na nga guys. So, yung trending ngayon na Squid Game Season 3. Final season na kasi yun guys. So, ako napanood ko siya. Pinalabas siya dito sa Pilipinas ng mga around 5 something ng hapon. So, ako kasi natapos ko siya madaling araw na ng Saturday. Dahil Friday ng gabi, sinimulan ko siyang panoorin. 6 ano lang naman kasi siya, 6 episodes. Then, yung ibang episodes is more than an hour, tapos less than an hour yung iba. So, hindi ko in-expect yung naging winner. And then, at the same time, hindi ko rin in-expect na yung pinaka lead star mawawala doon. So sorry sa mga hindi pa nakakapanood, and then syempre nai-spoil ko ngayon yung pinaka moment at saka pinaka storyline ng season 3 ng Squid Games. Pasensya na kasi actually guys, kahit naman hindi ko ikwento dito at kahit naman hindi ko sabihin, pag nagbukas lang kayo ng inyong mga SOCMED, mga social media nyo, nagkalat na lahat ng spoiler. So parang nanood na rin kayo ng Squid Game ng isang buo, na napanood yun yung buong season. So anyway, sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo siya. Still ongoing siya sa Netflix, and then at the same time, ako kasi ang opinion ko lang doon sa, kung ako pa pipiliin doon sa 3 seasons na yun, 1, 2, and 3, nakakabitin kasi yung 2. Pero for me, yung 2, parang yun yung mga mas maraming madaling matandaan, pinaka-identified talaga yung season 2. Season 1, for me, is the best. Okay siya sa akin. Yun yung pinaka-gusto ko. Tapos yung season 2, medyo. Season 3, same lang siya ng season 3. Ang kaibahan, for me disclaimer guys, opinion ko to ha. Yung season 2 tsaka season 3, parang feeling ko ganun lang yung ano niya, yung pinaka-hype niya, yung hype ng story niya is saktuhan lang. Pero mas marami akong na trademark na naaalala sa season 2 compared sa season 3. Though, na-touch lang ako doon guys, nung malapit yung eksena na papasabugin na yung sa may island. Pinakita yung mga naging kung saan yung mga venue na naglaro sila, doon sa ano ba to, yung merry-go-round, tapos yung meron pa doon yung mga nagbarilan, doon pinakita, na-touch lang ako na parang na-miss ko lang bigla yung Squid Game na mga naging contestant doon. For me kasi guys, yung season 2, marami ako na talagang natatandaan as in trademark, mga madaling ma-identify na mga, madaling matandaan, at saka talagang for me parang mas nag-enjoy ako sa season 2, although nakakabitin siya, pero pinaka the best for me is yung season 1 talaga. Syempre yung umpisa diba? Original is still the best, diba? So ayun na nga. Tapos yung ending ng season 3, yun nga, hindi ko in-expect na diba, sabi nga ang daming ang mga sa SOCMED na sana naging, ano pangalan nito, after 2 days na ipinanganak, naging milyonaryo kaagad yung sanggol. Tapos at the same time, yung mga characters ng mga doon, yung mga pangalan to, yung kagaya ng yung police na nabaril, di ba kapatid niya si Frontman. Tapos marami akong mga labasa sa SOCMED na useless naman yung character niya, pero at the end of the day, siya yung parang mag-aalaga dun sa sanggol. So, ako, pinaka-isang character doon na medyo underrated, yung nagbuko na yung kasama nilang si Kapitan dun sa barko, kabilang pala sa mga pink soldiers, 'di ba? So, yun yung character ni, nakalimutan ko yung pangalan niya yung kasama ng mga gangster, 'di ba? Na siya yung unang nagkaroon ng hinala doon sa Kapitan. Anyways,
maganda. For me, it's at least natapos na yung si Squid Games. Kumbaga parang meron na siyang naging final ending, tapos nawala yung pinaka-lead star, pero marami namang lessons din at the same time yung sa Squid Game. Yun nga, sabi nila, learn to sacrifice yourself. Yung siya pa nga yung mas naging tatay doon sa sanggol kumpara sa tunay na tatay talaga, 'di ba? Naawa lang din ako doon sa babae na buntis, yung nanay nung bata, nung sanggol, 'di ba? Kumbaga parang ang dami niyang hirap na pinagdaanan, na-sprain yung paa niya, and then at the same time, nanganak siya. Imagine mo, after mong mga kailangan mong sumali sa games. Di ba, parang may mga eksena lang din doon na hindi ganun ka. Tapos yung sanggol, parang feeling ko sa buong eksena, sa 2 araw niya after ipinanganak, isang beses pa lang siya dumede. Diba? Kaya ngayon, parang naano lang ako, nabibigla lang din ako doon sa eksena. Although, alam naman natin hindi makakatotohanan yung mga ganon. Tapos yung kakapanganak mo pa lang, sumali ka na kaagad sa games, naglakad ka na kaagad, na-sprain ka pa, diba? So, medyo nakakaano lang, parang hindi makatotohanan. Pero anyways, at least, panoorin nyo siya guys, kasi may lessons talaga na matututunan dun. Yun nga, sabi ko sa inyo, yung matututunan natin maging selfless, na isa-sacrifice natin yung buhay ng sarili natin kesa sa ibang tao. May mga ganun pa rin pala talaga. And then at the same time, yung pagiging tatay, yung pagiging magulang mo. Tapos yung isa doon, yung gay, yung transgender doon na character na, yun talaga, pinaka-favorite ko siya. Kasi, alam mo yung pwede na siyang, natagpuan niya na yung exit. Pero dahil inisip niya yung si Granny, si Halmoni doon, na yung lola, yung nanay nung lola doon, yung mag-ina sila, diba? Yung lola doon, tsaka yung buntis na kakapanganak lang, naisip niya, bumalik pa siya, diba? Tapos pagkabalik niya, sasaksakin lang pala siya doon, nung tatay nung sanggol. Kumbaga parang, doon ako medyo nalungkot, kasi parang first episode, second episode pa lang nawala na kaagad yung character niya, diba? Ang ganda-ganda ng character niya. So, sabi nga nila, mas lalaki pa siya kaysa sa mga ibang tunay na lalaki dyan, diba? So, na yung niya doon, yung pagiging selfless niya, inisip niya yung mga kaibigan niya na kung tutusin, pwede na siyang umalis pwede na siyang mag-exit, pero binalikan niya. So, nakakatuwa lang talaga, nakakaano na yung mga ganong character ng tao, diba? So, tapos at the same time, yung isa pa din doon, yung isang pink soldier na taga North Korea, na mahal niya yung bata na may cancer, tapos tinulungan niya yung tatay na makabalik. Ang ganda ng storyline na yun. So, in a scale of 1 to 10 for me, number 9 for me yung Squid Games, yung 1, 2, 3 na seasons na yun. So, for me, disclaimer, that's my own opinion po, ha? So, kung ako sa inyo guys, panoorin nyo siya. Kung hindi nyo maintindihan yung sinasabi ko na season 3, panoorin nyo yung season 1 and 2, and then yung 3, para at least malalaman nyo. Kasi iba dyan, hindi din talaga napapanood pa yung Squid Games. Malabas pa rin siya hanggang ngayon sa Netflix. So, again guys, samahan nyo pa ulit ako sa mga susunod ko pang vlogs, reaction, feedbacks dito lamang sa aking YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share my video.